Ahoy! Kamusta mga Repa Pips? Magandang yaman sa inyong lahat. Sa video na to ay magpapakanton tayo ng idea. Paano mo ba tatimingan ang market na binabanatan mo? Kaya stocks, forex, crypto, o kunyari katulad nito, gold. So nakikita ngayon natin dito, meron tayong 5 moving averages, which is get to yung mga duration. May 200, 100, 20, 10, 5. Kasama ito sa mismong tinuturo ko sa aking online masterclass. Paano mina-maximize ang paggamit ng is either isa, dalawa, tatlo, apat, 5 moving averages. At kailan nga lang ba dapat na kinukonsider na is either babase ka lang sa MA20 o kaya babase ka talaga sa MA100, 200 o kaya kung gusto mo 150 o kaya MA50, bla bla bla. Paano ba diskarte? So ngayon, ang standard thinking kapag gumagawa ka ng sarili mong TA, early detection, prediction, projection, forecast o backtesting, mga ganon, ang lagi mong gagawin ay susundan mo yung standard thinking. MA20 versus recent MA5. Kaya dito sa aking mismong Alex 11 Pro Dashboard, may ganong klaseng function of features. MA20 versus recent MA5. Yung the whole attitude, character, image, habit niya, or the whole market structure ng MA20 versus recent MA5 ay naandito na. Ultimo, meron na nga forecast dyan o whatever. So ngayon, paano natin matatimingan to? Okay? Ang una mong gagawin ay parang awa sa sarili, mag-value ng time. May kita natin dito, ito yung Alex 11 Pro Dashboard na kung saan meron tayong chart layout number 1 at chart layout number 2. Pero dito lang tayo sa chart layout number 1. So ngayon dito sa chart layout number 1, nakikita natin yung candlestick and moving average, MA20 na moving average, at sa bandang gitna ay OHLC, at sa bandang ilalim negative percentage ratio from 52 weeks high. So may kung ano nung klaseng function of features o other settings katulad nito na kung saan focus tayo sa range. Makikita natin mula MA1 to MA20, yan yung nagsisilbing mga fluctuation at automatic kino-compute, calculate, estimate niya lowest, average, and highest aka price frequency. Katulad na ito. Okay. So makikita ngayon natin, grabe, puta, pinakamababa around 50, medyo average around almost 200 at yung pinaka-highest fluctuation 700. Grabe, di ba? Ngayon, yung idea na itong fluctuation na to versus sa nangyari dito sa candlesticks na ito, gamit ka ng basic common sense, basic idea ng demand and supply. Tapos, you gotta learn how to think inside and out of the box. Katulad ng geto, mula MA1 to MA20. Imaginein mo, pag nasahan mo yung the whole candlestick sa loob ng MA20, hagilapin mo dyan sa 20 candlesticks na yan, yung common versus non-common na movement or sizes ng candlestick. Alin nga ba ang common versus sa non-common? Kitang-kita agad natin dito ang non-common na fluctuation, edi yung tallest candlesticks, di ba? Ito, at saka ito, magkahawig lang. Diba? Magkahawig lang yung ano nito, yung size, di ba? Itong size na to, kasing hawig ng size na ito. At medyo maliit ng konti ito, at mas maliit ng konti ito. So, sa pinaka-highest na frequency ng all candlestick, ito yung pinaka-highest, at saka yung pinaka-lowest ay ito. Yung tatlong sinabi ko na yun, o yung dalawang sinabi ko na yun, ipagkumpara mo sa the rest of the candlestick. Ulitin natin. Mula MA1 to MA20, hanapin mo ang common versus sa non-common na candlestick. Non-common na candlestick, tallest candlestick. Hagilapin natin yung pinaka-shortest sa common high or big candlestick. Ito, pinaka-shortest, pinaka-tallest, at lumalabas na parang average ay itong dalawa na to.
Ngayon, yung 5 candlesticks na yon, ipagkumpara mo sa the rest ng candlesticks sa loob ng MA20. Saka mo ngayon i-convert sa utak mo. Ano ang common doon? Yung 5 mga malalaking candlestick or baka naman ito ang common na fluctuation within MA20. Gets mo, Repa Pips? Pwedeng pagbasihan mo yan, yung nilagyan natin box na yan, or pwede mong pagbasihan ito na kung saan MA5, MA4, MA3, MA2, MA1, doon babagsak kayon ang MA20 versus recent MA5 na technical analysis na panel dito sa aking Pro Dashboard. Na-guess mo, Repa Pips? Ngayon, since naintindihan mo na, ito yung candlestick, ito yung historical data within MA20. It's the same process, yung historical data na makikita mo sa Instagram o kaya sa investing dati o kahit anong klaseng website. Okay, katulad nito, ito yung website na kung saan nagpapakita dito ng, teka, bakit hindi umano? Nagpapakita dito ng record ng historical data ng daily transaction. Ngayon, ito lang din yon. Yan, nakita natin, tapos candlestick. Ngayon, yung sinabi ko sa candlestick, ipagkumpara mo yon, i-mix mo yung idea na yon sa kung ano nagiging fluctuation sa loob ng MA20. Itong range ay total fluctuation every fucking single day. Diba? So ngayon, pagkumpara mo kunyari, teka, ano ba nangyayari? What's up with the day change? Ito, meron tayong day change dito. Dito sa day change na ito, imagine mo sa day change, parang hindi lumalabas yung day change. Lagyan natin day change dito. Sa day change na yan, mula MA1 to MA20, common ba etong dalawa na ito? Hindi common. Kasi nga, very rare nangyari sa loob ng MA20. May nakikita kang positive and negative na change. Ano common sa loob ng MA20? Common ba yung change na positive or common ba yung change na negative? Ang common yung change na positive. Ang non-common yung change na negative, especially dito sa area na ito. Ngayon, yung common na positive change, i-versus mo sa non-common negative change. Tapos, gamit ka ng basic math. Gets mo, Repa Pips? So, kapag nakuha mo na dissect mo yung mga information na yun, i-mix mo nga yung idea na yon sa day change na yon, dito sa range, dito sa candlestick. I-mix mo yung tatlong idea na yon. Ngayon, matapos mong may-mix yung tatlong idea na yon, meron akong panel dito na nagsasabi, sa loob ng MA20, talo siya ng $937 within MA20. Kasi sa loob ng MA20, doon nangyari yung around 52 weeks high. Kasi ang 52 weeks high ng gold by that time, o by this time, February 2, 2026, ang 52 weeks high magkano lang? Nasa around dito mga 5,000 something. At which is ito na ngayon, 5,597 ang suma total sa loob ng MA20. Ito yung highest at ito yung lowest. Imaginein mo, ang laki ng difference nun, di ba? So, mula sa highest, papuntang current market price, lumalabas ang total losses within MA20, 937. Yung 937 na yun ang pagsasalsalan. Pag nanasa mo na potential na kanyang i-recover within MA20. AKA, total losses sa loob ng MA20 ay iyong considered scheduled profits. Katulad yung makikita natin dito sa pips meter. Nakikita natin sa may pips meter, current pips o current total fluctuation na negative ay 937. At makikita ngayon natin dito, nag-scroll text, rolling text na keso total losses ay yung considered scheduled profit. Ngayon, ito, tinuturo ko, which is kasama sa may masterclass, yung paggamit nitong Alexonse Pro Dashboard. So, pinapakita sa akin yung statistic o yung KPI MA20 versus recent MA5. So, meron akong recent MA5 na transaction historical data dito versus sa technical analysis pang MA20 and MA5. At saka yung mga Q points kapag naging bullish and bearish, nandito na.
at yung frequency sa MA20 versus recent MA5. Bukod pa dyan, meron din akong automatic na forecast o detection. Meron daily forecast nandito at kung anong klaseng computation, estimation, calculation. Hanggang all the way, meron akong mas pinaka lumalabas na mothership ng pang technical analysis under sa TA panel. So, ito yung pinaka parang utak or mastermind na mga value amount na potential tatamaan sa very specific na category. Mga nakikita mo dito sa MA20 through moving average, snapshot, support, and resistance level na kung saan nagbabari o may kanya-kanyang variation. MA5, MA7, MA20 all the way sa 52 weeks. So ngayon, yung ilan sa mga pakanton o idea na binibigay ko, yun nga, pinag-usapan natin tungkol sa may range at pinag-usapan natin tungkol sa may dito sa may change all the way dito sa may candlesticks, di ba? Pero usually dito ka dapat tututok sa range o yung total fluctuation sa every single day para malaman mo attitude, character, image, habit ng kung anumang binabanatan mo. So ngayon, meron akong meron akong mismong mga other function of features dito katulad nito. Ano nangyari sa recent MA5 versus sa mga computation, variation, probability. Diba? Meron tayong probability, variation probability sa 52 weeks versus sa MA5 o kaya MA20. Iba yung computation dyan na kung saan nagkumocompute ng whatever set na duration by day, week, month, per hour, per minute, whatever, mga ganon. Bukod sa may usapang SMA, WMA, EMA. Pero usually dito sa side A, makikita natin magkano talo sa loob ng 52 weeks, 934. Magkano ang talo sa loob ng MA20? 937. Magkano ang talo sa recent MA5? Kung titingnan natin, recent MA5 man or recent MA5 o MA20, both ways, ang total losses ay 937 katulad nito na yung pagnanasahan, yung potential na pagkakakitaan. So ngayon, babalik tayo sa idea netong chart. So ito, yung panahon neto, February 2. Katulad neto, February 2 din. Yung nakalagay dito sa Alex Sonce Pro Dashboard na historical data. So ngayon, geto iisipin mo. Etong 937, itatry niyang kainin yan o itry niyang i-recover within MA20. So ngayon, yung 937 is either pag nasahan mong pagkakitaan within MA5, matagal na ang MA20. At yung assumption and expectation threshold mo, pwedeng mag-start ka sa idea ng between 25 to 50 to 75% or ganito. Hindi mo nga kinakalang i-aim na tamaan ng 50% kasi all you have to aim is i-goal mo lang mga around 25%, okay na eh. So makita natin sa loob ng MA20 kapag nag-bounce back ng 25%, ang one lot mo panalo na agad ng 234. Sa loob ng parating na next MA5, mag-bounce back lang ng within 25%, panalo ka pa rin ng 234, di ba? Yun eh, per one lot. Sa MA5 mananalo ka ng 234 per one lot. At ganoon din sa may MA20. Since parehas lang yung total losses sa loob ng MA20 and MA5, di both ways, anumang percentage na computation dito, it's the same process na magiging value amount ng mga percentage ratio na pwedeng tamaan within MA20 dito sa MA20 na threshold. Imagine mo na lang, sa loob ng 25% na bounce play, meron ka lang around 3 lot. Ito nakikitain mo within MA5 to MA20, ito nakikitain mo sa 25% pa lang na bounce back. Sa worth 3 lot na taya o invest, panalo ka na ng $702. Pwedeng kitain yan ng within MA5 up to MA20. Matagal na ang MA20 para tamaan mo yung ganong klaseng halaga. Lakayan natin yung chart at lagyan natin ito dito. So ngayon, paano mo ngayon tatimingan ng presyo? So makikita natin kung halimbawa tayo ay magme-measure.
Siyempre, ang standard thinking, yung measurement natin, at least MA20, di ba? So ngayon, magko-compute tayo ng 20 days. Ito yung 1 day, at tingin tayo ng at least mga 20 bars. O yan. Ito ang considered MA20. So, nagsimula ang presyo dito, nag-skyrocket dito, tapos halos bumalik lang kung saan siya nanggaling. Gets mo? So ngayon, lagay ngayon natin threshold na yan. Ito yung 100% sa usapang demand and supply game. Ito yung 0% sa usapang demand and supply game. So ngayon, within MA20, pag nanasahan mong panalunin at least 25%. Pero usually, pwede kang mag-assume nga ng 25 to 50 up to 75 na total losses na 937 within MA20. Ang tanong ngayon, base sa current position ng candlestick, non-quality trade or high quality trade? Non-quality trade ba yan or high quality trade? So, may kita natin dito sa chart, meron akong 5 moving averages, di ba? Pwede natin i-disregard yung 5 moving averages. Pwedeng 3 lang, MA5, 10, 20, or pwedeng isa lang. Di ba? Pwedeng isa lang, MA5 o MA50, bahala sa buhay mo. Pero para medyo magandang tignan yung chart natin, for display, ilagay na natin dyan. You see the way, kahit saan ka bumasa dyan, MA200, MA100, MA20, MA10, MA5, pero pinaka-the best na basehan batayan lagi, standard thinking, yung MA20 na moving average, yung kulay orange. Ngayon, yung pinagnanasahan nating 937, yan yung pagnanasahan mo, baka iisipin mo, i-goal mo na manalo ka at least man lang 25% pataas ng total losses na ito sa loob ng MA20. Yung total losses na yan ay iyong considered scheduled profits sa parating na next MA5 up to MA20. Ngayon, pagdating sa candlestick, syempre, yung very common basic idea. Kapag yung moving averages ay below the candlestick, bullish, uptrend, blah, 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 akit ng presyo. Kapag above, babagsak, di ba? Ganon. So, may kita ngayon natin dito. It's like, halos like, 3 moving averages above the candlestick. Ngayon, may isip mo nga, ay, above the candlestick, bearish yun. Magre-reversal yun. Kapag below, bullish yun, magbabounce. Kaso, 3 moving averages ay nasa above the candlestick. So, initial thinking mo, ay, bearish, magre-reversal. Pero, pagdating naman sa may candlestick mismo, kung nakakita ka ng like, itong klaseng sinyales, double top, ibig sabihin, reversal. Pag nakakita ka naman kunyaring double bottom o kaya rising wedges, katulad nito, rising wedges, akit ang presyo, di ba? Ngayon, kapag may wink sa taas yung candlestick, rejection ng down ng uptrend, katulad nito. At syempre, kapag may wink sa ilalim halimbawa ng candlestick, rejection ng downtrend. Yun ang nangyayari sa current position, may malaking wink sa last candlestick. So, yung initial thinking mo na, ay, 3 moving averages above the candlestick. Consider above the candlestick, bearish reversal. Pero at the same time, may kita mo, dalawang wing ang nangyari. Lalo na sa pinaka-last candlestick. May wing na nga, laki pa. Kumbaga parang 50-50, kalahating katawan ay 50% na whole body, o solid body, tapos kalahati naman wing lang. Yan, rejection ng downtrend yan. Ibig sabihin, bullish signal na yan. Yang last candlestick. Ngayon, kung sa 3 moving averages tayo babase, bearish nga yan, reversal yan. Pero kung babase tayo sa may MA100, 200, bullish signal yan kasi below the candlestick. Below the candlestick na nga MA100, 200, ascending pa. Kung itong dalawa lang pinagbasihan natin, ay bullish signal ito. Pero kung halimbawa, ang pinagbasihan lang natin, yung 3 moving averages, ay bearish kasi considered above Ito yung closing value Ito yung highest, ito yung lowest, ito yung closing value, ay bearish yan. Kasi high, lower high, lower high, low, lower low, lower low. Isipin, ay bearish yan. Tapos above yung moving average na 3 moving averages, MA20, 10, 5. Pag diyan ka bumase, pwede kang pumalpak o papalpak ka mismo. Pero kung bumase tayo sa 2 moving average, at dinisregard natin itong 3 moving average, may kita nga natin, ay puta, bullish.
Below the candlestick yung moving average. May wing sa ilalim. Tapos, ano pa isipin natin? Putang laki ng talo. Ganyan kalaki yung talo niya kung tutusin. Di ba? Pero, base sa current market price, mula din sa current market price, papunta dito, ang total losses, mga 930. Parang katulad lang nito ng computation. Within MA20, talo ng 937. Yung mula sa pinaka-highest talaga, papunta din sa pinaka-lowest na binagsakan, ang laki na tinalo, more than 1,000. Pero kahit nag-bounce back na yan dito, ang laki pa rin ng talo. Nasa 900 plus pa rin. So ngayon, kahit tanga bobo or bulag ka mag-trade, sure bet, mananalo ka sa ganitong klaseng scenario or market structure. Gets? So ngayon, ibalik natin yung tatlong moving average na kung saan considered above the candlestick pero hindi tayo bumasa dyan. Ang pinagbasihan lang natin yung MA 100, 200 at saka yung wing at saka yung total losses. At ito na nga yung total losses sa loob ng MA 21 o MA 5 at i-assume expect mo lang 25% pataas na assumption. So ngayon, iisipin ngayon natin, mag-compute ngayon tayo. Mag-compute tayo. Lagay natin itong calculator natin. At, siyempre, meron tayong analysis o game plan within MA20. Itatry niyang i-recover yung 937 na talo. So, ngayon, gagawin ngayon natin, halimbawa na lang, ang kapital mo, 1,500 level. Tapos, yung current market price ngayon dito, ang current market price ay nasa 46.60. O yan, nakalagay dito 46.57. You see the way, 46.60 natin bibilin. So ngayon, may nakalagay dito na frequency na geto, which is tutusin. Kahit rough estimation na lang, 50, tapos mga 150 na lang to. Tapos ito, hindi ko masyadong i-assume lang ganyang kalakihan. Puta, i-assume ko, mga siguro ano lang yan, mga around 200 to 300. Sabihin natin 200 na lang. Yeah. Kapag pumabor sa akin ng SMA, WMA, EMA, lalabas dito yung considered na magiging profits. Pero sa 1,000 na capital, mag-a-avail lang tayo katulad ng sinasabing guidelines dito. Malaki capital mo, 1 to 5%. Maliit ang capital mo, 5 to 20%. Blah, blah, blah. So, mag-avail tayo ng at least mga pwedeng 3%, pwedeng 5%. Is either way, between 1 to 5%. Siguro naman, hindi masyadong too much kung mag-avail tayo ng 5%. Ang 5% nakakahalaga lang ng $50 out of your total capital na 1,000. At hindi masyadong malaki yung risk na yan. Malaki yung risk kung 10 to 20% pataas. Tsaka, ang laki nga ng capital, 1,000 tapos 50 lang ang capital mo. Taya mo. Imbis sana, ang risky, kunyari, 1,000 yung capital mo, tapos yung kabantaya mo, nagkakahalaga ng mga 500 to 600. Yun ang very risky. Pero base dito sa Alexander Pro Threshold Calculator, pinadali ang buhay mo. Pindot dito, pindot na lang dyan, mag-enter ka na ng mga value katulad nito. 1,000, 5% na risk allocation. Di ba? Around 5 lot na lot size allotment. So ngayon, within MA20, ina-expect na natin na keso, kapag pumabor sa'yo ng SMA, kita ngayon ng 268. Pag pumabor sa'yo ng WMA, 800. Pag pumabor sa'yo ng EMA, 1,000. Lagay natin total losses na 997. Kapag nag-bounce back ng 25%, base sa per 1 lot, panalo ng 234. 25% na bounce back, 50% na bounce back, 468, 75% na bounce back, 700. Pero base sa 5% na allocation mo o risk allocation, mag-bounce back ng 25%, panalo ka na agad ng 1,002. Mag-bounce back ng 50%, 2,005. Mag-bounce back ng 75%, 3,000. Hindi mo nga kinakala pag nasahan pa yung 75 up to 100%. Kasi between 25% na lang o around 25% na lang, okay na. Tapos yung kitaan na yan, pwede mangyari within MA5 up to MA20 na transaction. So ngayon, remember, ito yung candlestick, dyan tayo pumasok. Na kung saan, kinuha natin sa presyong 46.60. Yeah. Dito natin, dyan tayo bumili. Okay, sabit tayo dyan. Tingnan nyo, bibilang tayo ng ilang candlestick lang. Bibilang lang tayo ng ilang araw. Okay? Bibilang tayo ng ilang araw. MA1.
Sa MA1 pa lang, puta, magkano na panalo? Sa MA1 pa lang, magkano na panalo? Na-guess nyo. MA1 pa lang, ang laki na ng panalo. Tanggal nga natin to. MA1. Magkano na presyo? 49, 45. And agad kita, 1.5. Samantalang ang bounce back, dapat bounce back na 25%, panalo ka ng 1,257. Puta, 1.5 na. Di more than 25% ang binounce back. Guess mo na? At doon na nga babagsak yung idea nga netong calculator na to. Dito na babagsak yan. Na-guess yung idea? Ilan last size pa meron tayo? 5.37. Lagay natin dito. 5.37. Sa 25%, panalo ka ng 1,258 lang. Is the MA5 o MA20 parehas lang yung magiging computation niya since parehas lang naman yung talo eh. Ano ba naman to? Copy natin ito. Ano naman to? 5.37. Okay. So, ibig sabihin, lagpas ng 25% kinita. 1 day pa lang. May 1 day, no? 2 days, 3 days, 4 days, 5 days. Within MA5, ang pinaka last transaction o pinaka current transaction by that time, 5,059. Dito nakita mo. Base sa taya mo na 5%, 25% bounce play, 1,257. 50%, 2,500. Halos 50% na kinita mo sa loob ng MA5 lang. Ito, MA5 to. Itong record na to. MA5. Di ba sabi ko, yung total losses na 937 yan, ay itatry niya ang i-recover ng within MA20. So, 6 days, 7 days, 8 days, 9 days, 10 days. MA10 na yon. 11, 12, 13, 14, 15. MA15, magkano na marker price? 5,227. Dahil alak na kita. Base sa computation, kapag nag-bounce back yung 5% allocation mo, pag nag-bounce back mo ng 75%, panalo ka ng 3.7. Ilang araw na itong tinignan natin? MA15 na ito. MA15. MA15 lang. Ayan na. Bibilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. MA15. 3,000 na ang kita. 1,000 lang ang capital mo. Di panalo ka ng more than 300% within MA15. Try natin. Ano mangyayari sa loob ng MA20? 1, 2, 3, 4, 5. So, saktong MA20. Ito na yung saktong MA20. Magkano natin naman sa saktong MA20 o sa closing value? Ang pinaka sa loob ng MA20, 5,425. Kahit wag na lang dun, sa closing value na lang, na 5,322. Tangina yan. Di lalo na yung pinaka-highest. Kasi by that time, sa actual trading, syempre, malamang, pwede mo match yan pa almost do sa may pinaka-highest na 5,400 something. Sabihin na lang natin, tempo mo na lang, 5,350 na lang. Alak na lang kita mo, more than 75% o kasing tulad ng 75% ang kinita mo. Na-guess yung mga repa pips. So, isa ito sa mga idea, use and purpose benefits paggamit ng Alexonse Pro Dashboard at mga other function and features dito. At isa rin ito sa mga idea na hindi tayo gumagamit ng kahit anong klaseng indication
o indicator, blah, blah, blah. Moving average lang, okay na. Yeah, moving average lang. E di lalo na kung halimbawa kayo ay nakapaloob sa aking online masterclass, may mga heads up na agad dito. Katulad ng mga, kunyari, katulad na ito, crossover. Ano iisipin mo pag may crossover na ganyan? At kung ano ba dapat mong iisipin kung nagmo-multiple crossover yung moving averages na ganito? Guess nyo? Ngayon, kung gusto mo pang matuto ng whatever shit na mga usapin katulad ng ganito, come and join my fucking online masterclass. Hagilapin mo ako dito sa aking official Facebook page, Alexonse Business Management Consultancy, na kung saan is either way, most of the time sa YouTube man o lalo din sa may Facebook, lagi akong may pakanton. Pero hindi naman para mabuhay ka sa lagi na lang pakanton. Mas maganda pa rin yung actual kang nag-aaral sa aking one of a kind, Alexonse Online Masterclass. Lalo na, very limited lang ako nag-a-accept ng student. Ayoko ng super dami kasi ako'y nagtuturo ng hands-on, one-on-one mismo, mano-mano. Hindi ko kayo tuturuan na pagkakasayan ko yung mga pagmumukha nyo sa Zoom, ha? Kundi ikaw at ako, tuturuan kita ng one-on-one. Hindi kayo sabay-sabay kasi nga ganun tayo katindi na magturo. One-on-one, hands-on, mano-mano. Para na sa ganon, may focus ng estudyante, matuto kahit gaano kakatanga, kahit gaano kabobo, imposible na hindi ka matuto under my one of a kind, Alex Once Online Masterclass. Parang awa sa sarili, mag-value ng time.